Ang sabi nila, wala raw perpekto. Lahat daw ng tao sa mundong ibabaw ay nagkakamali. At alam kong totoo yon. Pero nagkamali ka o nagkaroon ng kasalanan, madalas isang sorry at pagsisisi lang okay na. Pero paano kung makagawa ka ng pagkakamali na kahit kailan ay hindi na matatama ng kahit na ano pang paraan? Mapapatawad mo pa kaya ang sarili mo? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Psst! Hoy! Gising! Gising na! Po, Chong! Bingi ka ba? Sabi ko gumising ka na. Abay, maaabutan ka na ng araw oh. Malilate ka na sa pasok mo. Gumising ka na. Tama na yung tulog mo. Kagabi ka pa tulog ng tulog eh. Pinagbigyan na nga kita na matulog ng maaga kagabi. Umabuso ka naman. Po! Ay Diyos ko. Mahina ba ang tuktok mo o sadyang bingi ka? Isang pumo pa. Iahataw ko sa itong tasa. Pupungas-pungas akong tumingin sa may bintana. Pagkakitang madilim pa sa labas, muli kong tinuon ang atensyon ko sa kanya. Chong, anong oras na po ba? Pwede ba, Jeannie? Huwag na yung marami pang tanong. Pag sinabi kong gumising ka na't bumangon, gumising ka na lang at bumangon. Ganto po ba talaga sa Manila? Maaga yung pasok? Madaling araw pa lang eh. Kailangan na maghanda? Oo, ganun talaga. Hindi ba nga the early bird catches the ano nga yun? Ay basta, bumangon ka na riyan. Huwag mo na akong pahirapan. Chong, kayo po kaya nagpapahirap sa sarili nyo? Kayo tong bigla-bigla na lang nag-i-English di nyo naman pala kaya. Naninigas ang panga niya kong tiningnan. Sa takot na baka tuluyan ko ng maubos ang pasensya niya ay bumangon ako sa malamig at matigas na banig kung saan niya ako pinatulog kagabi. Pagkatapos kong mag-inat ng braso ko at likod, pinasadahan ko ang paligid. Pero hindi ko nahanap ang pares ng uniform na kailangan ko para sa unang araw ko sa school. Nasa CR po? Ah, ang ano? Yung ano? Yung uniform pong gagamitin ko pagpasok. Napuno ako ng pagtataka nang biglang humagalpak ng tawa si Chubebong. Parang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko at imbis na itama ang mali kong akala, mas inuna niyang tuyuin ang nanunubig niyang mga mata gawa ng katatawa. Hinintay ko siyang tumigil, pero sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, muli na naman siyang natatawa. Wala po ba sa CR ang uniform ko? Kung wala po ron, di nasan? Pinaplantsa pa? Ano Chong? Maliligo na ba ako tas pagkalabas ko po, okay na po yung school uniform ko? Muli siyang natawa sa tanong ko. Lalakad na sana ako papunta sa CR nang hablutin niya ang braso ko't dire-diretso kong hinila palabas ng kwarto. Lalo kong hindi naintindihan kung ano bang nangyayari o kung ano ba ang lugar na to nang makita ko ang gusgusing mga bata. Meron ding mga binatilyo at dalagita na agad na napatingin sa amin. Kung hindi ako nasalo nung isang ate pagtulak sa akin ni Chubebong sa grupo nila, ay baka nasubsob na ako sa sahig. O alam nyo nang gagawin nyo. Ala sige, kayo nang bahala dyan. Bantayan nyo ng mabuti ang batang yan. Pag yan nakatakas, nagsumpong sa pulis o nahuli ng DSWD, kayo ang malalagot sa akin. Hindi ko lang kayo gugutumin. Lalatayin ko pa pati ang mga mata nyo. Teka, bitawan mo ako! Bitawan mo ako at kakausapin ko ang Chong ko! Sandali lang! Chong, ano ibig sabihin nito? Ano po to? Sino tong mga batang to? Sino pa? Di mga kaklase mo. Sa ikalawang pagkakataon, pinasadahan ko ang mga kasama ko. Sa bihis at ayos nila, sigurado ko na hindi ko sila mga kaklase.
Mukhang yung iba sa kanila ay hindi alam kung ano ang eskwelahan o hindi kaya'y hindi na makatatapak pa doon kahit na kailan. Nang makumpirma kong tama ang hinala ko, na mga pulubi nga sila't magiging kapalaran ko na rin ang mapait nilang kapalaran, agad akong umiling. Yumakap ako kay Chobebong saka paulit-ulit na umiling. Sa inis niya, tinulak na naman niya ako. Tumama ang mukha ko sa sahig. Natanggal ang ipin ko sa harap. At kahit na ang sakit-sakit ng nangyari, mas naiyak ako sa kadahilanang niloko niya ako at si Papa na pinangakuan niyang bibigyan ako ng magandang buhay bago ito namatay. O ano pang tinitingin-tingin nyo riyan? Itayo nyo na yan at ipasok nyo na sa sasakyan. Chong! Chong naman oh! Please po! Nangako ka kay Papa diba? Na ikaw ang bahala sa akin? Napapapasukin mo ko? Sabi ko lang papapasukin kita. Hindi ba't pasok tong gagawin mo? Pasok sa lansangan. Wala naman akong sinabi na sa school kaya di pa rin ako nagsinungaling kay kuya. Isa pa, ampon ka lang ni kuya, di ba? Hindi naman talaga kita kadugo. Kaya dapat lang na di kita kargo. Pasalamat ka nga't sa ganito lang kita dinala. Kung talagang wala akong konsensya at kaluluwa, may mas grabe pa akong pwedeng gawin sa'yo. Nakikita ni Papa sa langit ang ginagawa mong to, Chong. Siguradong galit na galit siya sa'yo. Di ka niya mapapatawad. Wala akong pake. Di hindi niya na ako mapapatawad kung di niya ako mapapatawad. Hindi ko rin naman hinihingi ang kapatawaran niya, bata. Dinutdot ni Chobebong ang noo ko. Naalala ko ang bili ni Papa at pangako ko sa kanya na pag nasa tama ako, kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko na kahit kailan ay huwag daw akong pumayag na apihin ako ng kung sino at yun mismo ang ginawa ko. Pinagtanggol ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pagkagat sa daliri ni Chobebong. Sa galit at gulat niya, nasampal niya ako. Akala ko titigilan na niya ako pagtumba ko, pero sunod-sunod niya pa rin pinadapo ang palad niya sa pisngi ko. Hindi pa siya nakontento at sinikmuraan niya pa ako. Hinang-hina ako gawa ng nangyari. Narinig ko na lang siya na inuutusan ng mga bata na hayaan ako at sumakay na raw sila sa van nang makabiyahe na papunta sa field. Pagbalik nila pagkatapos ng maghapong panlilimos, nirimit nila ang pera kay Chobebong. Kapalit ng mga halagang binibigay nila ay pagkain. Yung maraming nabigay na pera ay kanin at ulam ang nakukuha. Yung konti, ilang pirasong tinapay lang. Hindi ako nakakain nung araw na yon. Pati na rin nung sumunod at nung sumunod pa. Nang mapansin ni Chobebong na hinang-hina na ako nung pangatlong araw, nilapitan na niya ako. May dala siyang pandesal. Pinaamoy niya yun sa akin. Nang makita niyang takam na ako at gusto ko na yung kunin, bigla niya yung nilayo. Ano ne? Natuto ka na ba? Naiintindihan mo na ba yung aral na gusto kong ituro sa'yo? Makikinig at susunod ka na ba sa mga pinag-uutos ko ng walang tanong? Po! Sigurado ka ba na nagkakaintindihan tayo? Baka sinasabi mo lang na susunod ka na sa akin para makuha tong pandesal, pero di ka pa rin naman pala susunod. Hindi po. Susunod na po. Susunod na ako. Magdadala na rin po ako ng pera. Malilimos na rin ako. Pakainin niyo lang po ako. Gutom na po talaga ako eh. Hindi ko na kaya. O siya, sige na. Kawawa ka naman eh. Baka sabihin mo wala akong puso. Di naman totoo yon. May puso naman ako. Kahit papaano espesyal ka. Minsan din kitang itinuring na pamangkin eh. Dali-dali kong kinagatan ang pandesal na hinagis niya sa akin. Pagnguya sa tinapay, nalasahan ko na hindi lang yun luma, kundi may amag pa. May pag-aabang akong pinanood ni Chobebong. Tiningnan niya kung iluluwa ko ba yung inaamag na tinapay pero sa gutom, wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ay malamanan ang sikmura ko kahit na papano. Yan! Marunong ka naman pala maging masunurin ng ganito eh. Kung una pa lang na hindi ka nagre-reklamo at sumasagot-sagot, di sana di ka na nahihirapan, di ba? O kayo, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Matulog na. Matulog na kayo't maaga pa bukas. Ricky, yung ilaw. Patayin mo na yung ilaw para di sayang yung kuryente.
Paglabas ni Chobebong sa malaking kwarto kung saan kasiksikan ko na ang iba pang mga pulubi ay pinatay na ang ilaw. Tahimik at may pagpipigil ng luha kong kinain yung pandesal. Ilang minutong naibsan ng kapirasong tinapay ang gutom ko. Pagkalam ulit ng tiyan ko, wala na akong nagawa kundi ang mamaluktot. Kinabukasan tinuruan ako ng mga kapwa kong pulubi kung paanong mamalimos. Ginawa ko naman lahat ng sinasabi nila pero 13 lang ang kinita ko sa buong maghapon. Ano? Laksan mo ang boses mo at di kita marinig. Magkano ang kinita mo ngayong araw? Ano na? Bilisan mo at mahaba ang pila sa likod mo. Siguro naman alam mo na gutom na ang mga yan at gusto na nilang makakain, di ba? 13 po. Naka-13 lang po ako. Maghapon ka sa lansangan, 13 lang. Abay, pinagloloko mo yata akong bata ka, ha? Hindi po, Chong. Nagsasabi po ako ng totoo. Talagang 13 lang po ang kinita ko. Hindi po kita niloloko. Hindi rin po ako nagsisinungaling sa'yo. Sinenyasan niya yung binatilyong parang kanang kamay niya, nakapkapan ako. Nung wala siyang nahanap na pera sa bulsa ng shorts ko at damit ko, tinulak na ako ng binatilyo papunta sa gilid. Next, ikaw, nakamagkano ka naman? Abay, ano pa bang tinitingin-tingin mo sa akin, ha? Ala, sige, doon ka na sa tulugan mo bago mo pa mapikaan ng tuluyan ng pasensya ko. Ano? Yung pagkain ko po, hindi niyo po pa ako bibigyan ng kahit tinapay lang? Chong, nagugutom na po ako eh. Ang sakit-sakit na po ng tiyan ko. Nagugutom ka? Kung ganon, kung nagugutom ka na pala, di sana ginalingan mo ang pagdidilihensya. Hindi ko nga nabawi yung parte mo sa gasolina ngayong araw. Tas gusto mo na bigyan pa kita ng pagkain? Ay, Jenny, sige na, lumayas-layas ka na pwede. Huwag mong sirain yung maganda kong mood. Sabi niyo po makakakain ako basta manlilimos ako. Wala kang ang napalimos, di ba? Diyos ko naman, paulit-ulit na lang tayo rito. Alisin niyo na kasi sa harap ko ang batang yan bago ko pa malatayan. Chong, sinubukan ko naman po eh. Ginawa ko naman po lahat ng tinuturo nila sa akin pero walang nagbibigay. Alam po kasi yata nila na sindikato tayo. Kung alam nilang sindikato tayo, edi sana sinindikato mo na. Po? Sinindikato? Ano po yun? Anong gagawin ko? Gagawa po ako ng masama? Ay, Diyos ko. Laging pinagmamalaki pa naman sa akin ni Kuya na ang tali-talino mo raw. Bakit ngayon hindi mo gamitin yung utak mo, ha? Pakita mo sa akin kung nasaan yung talinong sinasabi ng kuya ko. Chobebong, ayoko! Hindi ko po kayang gumawa ng masama. Para hindi madamay ang ibang bata sakaling magtuloy-tuloy na ang init ng ulo ni Chobebong gawa ko, hinila na ako ng kanang kamay niya at pinapasok sa kwarto. Tahimik kong pinanonood ang ibang kumain. Napapatingin sila sa direksyon ko pero maski isang butil walang nag-alok sa akin. Kung ano man ang lugar na ito, parang hindi talaga usong kabutihan. Kailangan kanya-kanya. Naiisip ko pa lang na pwede akong mamatay sa gutom pag nagpatuloy ito at hindi ako dumiskarte ng tama, nang hihina na ako. Hindi ako masamang bata, hindi ako pinalaking ganoon ni Papa, pero totoo yata na nawawala ang kabutihan at prinsipyo ng isang tao pag sinasagad na siya sa sukdulan. May gusto ka ba sa paninda ko, Iha? Po? Ako po ba yung kinakausap nyo? Ay malamang, ikaw at ako lang naman ang nandito. Teka, may nakikita ka bang hindi ko nakikita? Ha? Wala po. Ha? Halika dali, may gusto ka ba sa paninda ko? Itong nilagang itlog? Gusto ko po yung nilagang itlog at yung nilagang mani. Pero wala po akong pambayad eh. Wala po akong pera. Hindi ko naman tinatanong kung may pera ka bang pambayad sa akin, hindi ba? Ang tinatanong ko kung meron ka bang gusto. Bibigay niyo lang po ba sa akin? Inang libre po? Bakit po? Anong bakit? Bakit hindi? Mukhang kailangan mo. Mukhang gutom na gutom ka eh. Kailan ka ba huling kumain, ha? Tsaka, utos ng Diyos yun, di ba? Pakainin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw. Sumusunod lang ako sa utos ng Diyos.
Kumuha ang matandang tindera ng 2 pirasong nilagang itlog. Nilagay niya yun sa plastik kasama ng nilagang mani saka iniabot sa akin. Ubusin mo yan ha. Pag nagutom ka ulit, bumalik ka lang sa akin. Baka kainin mo po ako ulit? Oo naman. Hindi naman ganun kalaki ang tiyan mo eh. Sigurado ako na mabilis at kayang-kaya kitang busugin. Naiiyak akong yumakap sa kanya. Kung pwede lang na magpaampun na ako sa kanya, ginawa ko na, pero hindi pwede. May mga bantay kasi si Chubebong. Pag sumama ako sa babaeng ito, tsak na magagalit si Chubebong. Baka mamaya, gawan pa siya ng kung anong kasamaan at kahayupan ng aking amo. Paghaplos ng matanda sa likod ko na parating ginagawa sa akin ni Papa noon, lalo pa akong naiyak. Pakiramdam ko ay padala siya sa akin ni Papa kasi hindi na kaya ni Papang panoorin ang paghihirap ko. Ano nga ang pangalan mo ha? Jeannie po. Jeannie po ang pangalan ko. Mangako ka sa akin na hindi ka tutulad sa mga kasama mo, na kahit anong hirap ng buhay, hindi ka gagawa ng masama, ha? Mabait kang bata, hindi ba? Huwag mong hayaan ng mundong to na baguhin yon. Pero, paano po pag wala na akong pagpipilian? Paano pag kailangan ko na po talagang gumawa ng masama? Mapapatawad niyo po ba ako? Kung magsusori ka at mangangako na hindi mo na uulitin ang nagawa mo, oo naman, syempre mapapatawad kita. Pagkaraan ng ilang linggo, mas naging maayos at kaaya-aya na ang perang na ibibigay ko kay Chubebong, kung kaya nakakakain na rin ako. Madalas din akong dumadaan sa pwesto nila Carlita. Kahit sinasabi kong busog ako ay binibigyan pa rin ako ng kung ano-ano. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang buenas at madadaling araw ng buhay ko. Hanggang sa bigla na namang tumumal ang kita ko. 3 araw ko nang hindi naaabot ang kota. Alam ni Chubebong na may matandang nagpapakain sa akin sa rekto, kaya imbis na gutumin ako, pananakit ang naging kapalit ng galit niya. Jenny, ikaw na ba yan? O ba't ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay eh. Nagluto ako ng pansit gawa ng birthday ko ngayon. Dinalang kita. Halika rito, bilis. Kainin mo muna ito. May tinapay din dyan na may palaman na peanut butter. Paborito mukha mo yun, di ba? Ayoko po niyan. Sige ho. Teka lang. Kung hindi ka pagutom, baunin mo na lang. Lagay mo sa bulsa mo, tsaka mo kainin pag gutom ka na. Masarap yan. Sayang naman kung hindi mo tatanggapin. Ayoko sabi. Pitang kulit mo. Tigil-tigilan mo na nga yung pag-aalaga mo sa akin. At pagpapakain na para mo akong apo. Kasi di mo naman ako apo. Di mo naman ako pamilya. Nakokonsensya ka na ba sa ginawa mo kahapon? Kung kinakain ka ng konsensya mo, mag-sorry ka sa akin, Iha. Mag-sorry ka at humingi ka ng tawad. Mangako ka sa akin na hindi mo na ulit gagawin, na hindi ka na magnanakaw. Alam mo, kung alam mo na ninakawan kita kahapon, ba't ang bait mo pa rin sa akin? Ba't pakakainin mo pa rin ako? Hindi mo namang ginusto yun, hindi ba? Napilitan ka lang. Wala ka lang pagpipilian. Sa ilang linggo na magkakilala tayo, alam kong hindi mo yun gagawin ng walang dahilan. Ano, payag ka na ba? Sasama ka na sa akin? Si Lola nang bahala sa'yo. Ba't ba kasi ayaw mo? Mas gusto mo ba sa kanila? Mas masaya ka ba kasama sila? Jeannie, hindi naman kita pababayaan na. Aalagaan kita. Palalakihin kita ng maayos. Pag-aaralin. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba ng ganoon? Pag kinuha mo ako, pag niligtas mo ako, hindi ka titigilan ni Chubebong. Babalikan ka niya. Guguluhin ka niya rito, La. Hindi ka na makakapagtrabaho. Ayoko mapahama ka dahil sa akin. Hindi ako mapapahamak. May plano ako. Akong pahala sa'yo, Jeannie. Tapangan mo lang. Lakasan mo lang ang loob mo at magtiwala ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Isang oo mo lang, iaalis kita rito. Hindi ko nagawang sabihin ng diretso ang salitang gusto niyang marinig. Pero tumango ako bilang pagsang-ayon. Biglang nagbago ang mukha nila Carlita. Galit na galit niya akong hinawakan sa braso. Paulit-ulit niyang sinabi na ako raw yung bumiktima sa kanya. Hindi niya raw ako mapapatawad at dadalhin niya raw ako sa pulis. Iniwan niya ang paninda niya sa rekto, sinakay niya ako sa jeep. Pagkakita sa akin ng iba pang mga bata sa sindikato, tumakbo sila para sabihan ang bantay.
uuwi na tayo. Uuwi tayo sa bahay ko. Doon walang makakagalaw sa'yo. Huwag ka nang matakot. Ligtas ka na. Akong bahala sa'yo. Pero maraming mata si Chubebong. Paano pag nakita niya ako? Saka yung paninda mo, paano yun? Hayaan mo na yon. Kaya kong kitain ulit ang lugi ko ngayong araw. Pero ikaw, pag may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko, iha. Pagdating namin sa parang kwartong bahay nila Carlita sa Tondo, agad kong napansin ang bag sa gilid ng pinto. Pagkuha niya noon, inabot niya sa akin yung isa at hinawakan niya ulit ang kamay ko. Ano po to? Ba't ka may ganito? Anong gagawin natin dito? Yan. Yan yung mga gamit ko. Nadadaling ko pauwi ng probinsya. Po? Pauwi ng probinsya? Uwi tayo ng probinsya? Oo. Doon ka magsisimula ng bagong buhay. Pag nandoon ka na, wala nang manggugulo sa'yo. Magkakaroon ka na ng normal na buhay. Pwede ka nang maging bata ulit. Maglaro, mag-aral. Magagawa mo na lahat yun. Hindi ko po maintindihan. Naalala mo ba yung araw na binigyan kita ng nilagang itlog? Ilang buwan na bang nakakaraan? Opo, hindi ko yun makakalimutan. Paano ko yun makakalimutan? Yun po yung araw na sa wakas may nagpakita na ulit sa akin ng kabutihan. Noong araw din yun ang uwi ko ng probinsya, pero hindi ako tumuloy. At bakit po? Ay, ewan ko ba? Basta, hindi kita maiwan eh. Alam kong kailangan mo ng tulong. At pakiramdam ko, ako ang dapat na magbigay nun sa'yo. Jeannie. Po? Hindi naman nagkamali si Lola ng pagkakakilala sa'yo, hindi ba? Mabait kang bata, hindi ba? Opo, sorry po Nagawa ko lang naman yun sa takot. Ayoko na po kasing mabugbog ulit. Kalimutan mo na yun, Jeannie. Kaya mo ba yun, ha? Kaya mo bang kalimutan lahat ng nangyari sa'yo dito sa Maynila? Kaya mo bang magsimula ulit? Nang bago, kasama ako? Opo. Sobrang opo Oo, Jeannie. Lola, tama yan. Mula ngayon, hindi na lang ako si Aling Carlita na nagbibigay sa'yo ng nilagang itlog para matawid ang gutom mo. Lola mo na ako. Ako na ang lola mo at apo naman kita. Bakit ka umiiyak? Natatakot po kasi ako Natatakot ka pa rin? Huwag kang mag-alala. Baluarte ko ito. Bata ko yung mga maton dito. Sakaling pumunta rito yung Chubebong mo, hindi nila yung palalabasin ng may buong mukha. Hindi po yun. Hindi yun ang kinatatakot ko. Hindi? Kung hindi, ano nga ang kinatatakot mo? Paano kung tulad ni Papa kunan din kayo agad sa akin? Si Lord po kasi, mahilig siyang mangganyan. Yung kung sino pa ang mababait, yun pa yung kinukuha niya agad. Yung masasama naman yung tinitira niya. Paano kaya kung wag ka masyadong mabait? Gumawa ka po ng masasamang bagay paminsan-minsan para po balance. Puro ka naman talaga kalokohan, oo. Seryoso po ako. Jeannie, hindi natin hawak ang desisyon kung gaano katagal ang itatagal natin. Hiram lang ang buhay natin Pag binawi na ng Diyos, kailangan nating ibalik. Kailangan nating sumunod. Pag naisipan ni Lord na gusto ka na niyang bawiin sa akin, di po ako papayag. Gagawin ko po ang lahat para mapigilan ang pag-akyat mo sa langit. O di kaya sasama po ako sa'yo. Ay nako, huwag mong gagawin yan. Pag ginawa mo yan, magagalit ako sa'yo. Tama na nga yung kalokohan na to. Tara na, naghihintay ng Ate Fatima mo. Ate Fatima? Sino naman yun? Saka nasan siya? Anak ko rin yun, nasa probinsya. Siya ang uuwian natin sa probinsya. Tubong Bacolod pala talaga sila Carlita at ang kanyang anak na si Fatima na kakagraduate pa lang bilang nurse. Sa Bacolod daw nakahanap si Ate Fatima ng ospital na mapagtatrabahuhan kaya kinailangan niya ng mauna ron. Nung araw na nakita ako nila Carlita ay yung araw daw na natapos na niya ang kailangan niyang asikasuhin sa Maynila. Pero hindi niya nga ako maiwan-iwan. Pagkaraan ng ilang araw ding biyahe sa bus at barko, narating namin ang maliit na baryo ni na La Carlita sa Bacolod. Pwede po ba akong magtanong?
Tanong na naman. Nagtanong ka na sa akin, hindi ba? Hindi ka ba talaga mauubusan ng tanong, ha? Hindi po. Madaldal po kasi talaga ako eh. Nagsisisi na po ba kayong sinama niyo ako rito? Hindi pa naman. O, sige na nga. Ano ba yung tanong mong yan, ha? Kanina ko pa po kasi iniisip eh. Sinubukan ko ng hanapan ng sagot pero wala po akong mahanap kaya idedirekta ko na lang po sa inyo. Di po ba napag-aral niyo na si Ate Fatima? Nurse siya? Ibig sabihin po may maganda na siyang trabaho. May sahod na po. Ba't pa rin po kayo nagtitinda sa rekto? 16 na taong ko ring trabaho yun dun eh. 16 na taong ko ring trabaho yun dun eh. Di ba nga, yun yung pinantaguyod ko sa Ate Fatima mo. Hinahanap-hanap ng katawan ko yung ganong klase ng pagbabanat ng buto. Kung hindi ako babangon at tutulala lang ako sa bahay sa tondo, baka inaayos ko yung mga bagay-bagay na kailangan kong ayusin. Lalagnatin ako, kaya pumayag ng Ate Fatima mo na magtinda-tinda din ako habang nasa Maynila pa ako. Isa pa, kung tumigil na ako sa pagtitinda ko agad doon, hindi na tayo magkakakilala. Sana wala akong apo ngayon, tapos ikaw wala kang lola at saka ate. Isang tanong pa po pala. Alam ba ni Ate Fatima na kasama niyo po ako? Mamaya magulat yun na may dala kang paslit eh. Alam niya. Ang totoo niyan, siya pa nga nagsabi na daling kita rito sa Bacolod eh. Malambot yun sa mga batang kagaya mo. Bakit naman po? Alam niya kasi kung gaano kahirap ang buhay sa lansangan. Minsan na rin kasi siyang namuhay ng kagaya ng sayo. Teka la, hindi niyo po totoong anak si Ate Fatima? Ampo niyo lang din siya? Totoong anak ko ang Ate Fatima mo. Hindi siya galing sa akin, pero totoong anak ang tingin ko sa kanya. Parang ikaw, totoo nga po ang tingin ko sa'yo. Ay, puro tayo daldali, nandito na pala tayo. Pagbaba ng tricycle, bumungad sa akin ang bahay na gawa sa kahoy at nipa. Hindi yun maliit at hindi rin naman kalakihan. Mula sa labas, masasabi ko agad na mukhang presko yung bahay. Parang ang kalmado rin ng loob nun. Halatang kahit na kailan ay hindi yun napuno ng sigawan o awayan. Sa kulay ng kawayan na nakapalibot sa maliit na bahay, mabilis kong nahinuha na bagong kabit lang yon. Ginny, alika na. Ano ba bang hinihintay mo dyan? Ma? Mama? Kayo na po ba yan? Kayo na nga. Nasaan siya? Nasama niyo ba siya, yung batang sinasabi niyo sa akin? Gaya nila Carlita, maamo at kalmado rin ang boses ni Ate Fatima. Sakto ang lambing ng tono niya sa lambing ng mukha niya. Pagkakita niya sa akin, dali-dali siyang lumapit. Noong una, parang gusto niya agad akong yakapin pero mas pinili niyang tansyahin na muna ako. Hello, Jeannie. Hello po. Ang ganda-ganda niyo po pala. Tas mukhang ang bait-bait niyo pa. Ay nako, bulera. Pero salamat. Ikaw rin, ang ganda-ganda mo rin. Ano, gutom ka na ba? Nagluto ako ng pansit, tapos may cake din. Gusto mo na bang kumain o mas gusto mong magpahinga muna? Gusto ko na pong kumain. Marami namang pinakain sa akin sila Carlita sa biyahe. Pero para meron yata akong uod sa tiyan eh. Ang bilis-bilis ko pong magutom. Gutom na po ako ulit. Hinawakan niya ang kamay ko. Pagpasok sa bahay, saka ko lang napansin na nando na pala si Lola sa loob. May dala siyang plato na agad niyang binigay sa akin at kay Ate Fatima. Anong gusto mong unahin? Yung pansit o yung cake? Teka, parang alam ko na. Yung cake, no? Mas gusto mo yung mauna? Opo, sana. Pwede po ba yon? Ay, bakit po pala may cake? Para po ba yan sa birthday nila Carlita noong nakarang araw? Oo, tsaka para sa'yo na rin. Para sa pagdating mo sa pamilya namin ni Mama. Welcome to the family, Jeannie. Kami ni Mama na ang bahala sa'yo. Yung pagmamahal, tsaka pag-aaruga na binigay sa akin ni Mama dati, ibibigay ko rin yung ganun sa'yo. Pupunuin ko rin ng sobra-sobrang pagmamahal ang puso mo para kaya mo rin magbigay ng pagmamahal sa mga taong nangangailangan. Kinagabihan, ayaw kong matulog. Natatakot akong matulog. Kasi kinakabahan ako na baka pagising ko bukas, marirealize ko na panaginip lang pala ito.
Nawala pala ako sa Bacolod, kundi nasa malaimpyerno pa ring puder ni Chobebong. Jeannie, bakit gising ka pa? Nagugutom ka ba ulit? Nauuhaw? Hindi po. Okay po ang tiyan ko. Busog pa po ako. Hindi ka makatulog? O ayaw mo pang matulog? Natatakot ka, no? Huwag ka mag-alala. Talagang nakakapanibago lang yung katahimikan sa paligid pero walang aswang dito. Tsaka lahat ng mga taga rito, mababait. Hindi naman po yun yung dahilan kung ba't di ako makatulog. At pati ako inaantok eh. Hindi po ako takot dun. Kasi hindi naman yung totoo. Teka, di ba po tama ako ate? Hindi naman po talaga totoo ang aswang? Wala pong ganun dito? Oo, wala. Teka, kung hindi takot sa paligid ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog, Huwag ka pong magagalit sa akin na sinabi sa akin nila Carlita na ampon ka. Pero totoo po ba? Oo. At hindi ko ikakahiya na ampon ako ni Mama. Yung pagkakaampon niya sa akin, yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nakatulog po ba kayo nun? Nung inuwi po kayo nila Carlita sa bahay niya? Alam ko na. Oo nga, nakalimutan ko na pero oo. Tulad mo rin ako noon. Ayoko ring matulog agad noon kasi natatakot ako na baka panaginip lang ang lahat. Pero Jeannie, huwag kang matakot na matulog. Totoo to. Totoo lahat to. Hindi to panaginip. Sigurado po kayo? Oo naman, sigurado ako. Siguradong sigurado. Tara na sa kwarto. Baka magising na rin si Mama eh. Mapapalo tayo noon pag nalaman niyang nagpupuya tayo. Pinuno nga talaga nila Carlita at Ate Fatima ng pagmamahal ang puso ko. Doon ko napatunayan na pag sobra-sobrang pagmamahal ang nakukuha mo sa pamilya mo ay mas madaling magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Lola, nandito na po ako. Nakauwi na po ang pretty apo niyo. Tama, at saktong-sakto lang yung dating mo. Katatapos ko lang lutuin tong laing. Pwede po bang paupuin mo muna ako, La? Parang sobrang gabi naman yung excitement mo na ipatikim sa akin tong gulay mo. Di pa nga ako nakakapasok ng bahay, inaabutan mo na agad ako ng mangkok. Hindi naman kasi yan para sa'yo. Doon yan sa kapitbahay nating bagong lipat. Si Aling Celia po? Yung bang pangalan niya? Basta, para sa kanya yan. Ibigay mo. Yung mangkok, isama mo pagbalik mo ha. Huwag mo iiwan. At yung mga mangkok natin sa iba hindi na nakakabalik. Kahit huwag na kamo niyang hugasan. Basta ibalik niya lang sa atin. Ano pang hinihintay mo? Hatid mo lang yan doon para umabot sa pananghalian. La, ayoko. Ayoko po. Ikaw na lang kaya magbigay sa kanya. O di kaya pwede naman na ako ang magbigay sa kanya pero samahan mo ako. Ba't pa ako nag-utos sa'yo kung mangyayari lalabas din pala ako na bahay? Sana ako na lang pumunta kay Celia para mag-abot sa kanya ng laying, hindi ba? Lola naman kasi. Lola naman kasi. Tigilan mo akong bata ka ha. Kailan pa ba tumigas ang ulo mo? Kailan ka pa natutong wag sumunod sa akin? Hindi naman po sa ayaw kitang sundin. Ano lang, ayaw ko lang sumunod kasi natatakot po ako sa kanya. Kay Celia? Bakit naman? Ano namang nakakatakot sa matandang yon? Ewan ko po. Basta takot sa kanya yung mga bata rito kaya takot na rin ako. Sabi kasi nila aswang daw yung si Aling Celia. Nakita raw siyang may iniinom na kung ano. Tas nung nakita niya pong pinapanood daw siya ng mga bata, bigla siyang ngumiti tas pagngiti niya raw, nakita yung pula-pula sa labi niya. Baka namang gawa lang ng nganga kaya namumula ang labi niya. Ayoko rin pula. Natatakot po ako. Natanim sa utak ko yung aswang siya eh. Ikaw naman kasi, huwag ka nga masyado nagpapaniwala sa mga kalaro't kaklase mo. Di po ba pinag-uusapan din si Aling Celia ng mga nakatatanda? Hindi ka ba naniniwala? Hindi. Hanggat walang patunay o nangyayaring kung ano na magsasabi o magtuturo sa kanya na siya yung aswang, hindi ako maniniwala. Ella, ano ba kasing patunay ang gusto mo? Ang dami naman pong patunay. At ano-ano yan, Aber? Yung mag-isa lang siya, tapos mahaba at puti ang buhok niya, yung ngipin niya may itim. Opo. Mahahaba at puti rin ang buhok ko di aswang na rin ako. Pero hindi ka po umiinom ng dugo. Hindi mo ka nakakatakot ang ngipin mo.
At higit sa lahat, hindi ka pa po nag-iisa. Ginny, hindi ko tinuro sa'yo ang maging ganyan. Di ba, ang lagi naming sinasabi ng Ate Fatima mo, yung maging mabait ka sa lahat. Kahit sa aswang po? Hindi nga aswang si Celia. Bago ka maniwala sa sabi-sabi ng kung sino, subukan mong kilalanin muna ng maayos ang isang tao. Bigyan mo ng yung benefit of the doubt. La, ayoko. Mamaya kakabigay ko ng benefit of the doubt na yan, maging benefit of the stomach niya pa ako. Ay nako! Ay sige na, hindi na kung hindi. Ayaw mo na kung ayaw mo ibigay ito sa matanda. Pumasok ka na nga rin sa loob at magbihis. Ako na bahala magbigay nito kay Celia. Pagpasok sa kwarto, natigilan ako. Pinilit ko ang sarili na magbihis na pero grabe ang pag-aalala ko kay Lola Carlita. Namalayan ko na lang na tumatakbo na ako papunta sa bahay ni Aling Celia para sundan ang lola ko. Akala ko ba ayaw mo pumunta rito kasi natatakot ka sa kanya? Ano ginagawa mo rito ngayon? Sinasamahan ka po. Di nga ako yung naging next meal niya, ikaw naman. Di ganon din, parang ako na rin yung namatay. Ay, wag ka nga magsalita ng ganyang bata ka. Totoo naman po Pag may nangyari sa'yo, ikamamatay ko. Pagkatok nila Carlita sa pinto at walang sumagot, niyaya ko na siyang umalis. Na sa ibang kapitbahay na lang namin ibigay yung laing. Pero hindi talaga siya nagpatinag. Tuloy-tuloy pa rin siyang kumatok. La, tara na. Wala yatang tao Baka umalis siya. O di kaya ayaw niya lumabas kasi may araw pa. Ano ho yun? Sino ho sila? Magbibigay lang ako ng ulam. Kami yung nakatira sa bahay malapit dun sa malaking puno ng mangga. Ako nga pala si Carlita. Etong bulilit naman na ito, si Ginny, apo ko. Celia. Ako si Celia. Luto mo ba to? Bango naman. Mukhang masarap. Teka, isasaling ko lang to sa mangkok at huhugasan ha. Gusto nyo bang pumasok? Pasok kayo. La, wag na. Wag na please. Dito na lang tayo, wag na tayo sa loob. Mamaya may makita pa tayong kung ano Shh! Magtigil ka nga, baka marinig ka niya. Papasok po ba kayo? Papasok kami. Parang buntot na may sariling buhay akong sumunod kay La Carlita. Pagkakita ko sa loob ng bahay, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi naman pala totoo na malansa ang bahay ni Aling Celia at may mahahanap akong inuuod na bangkay ng kung ano. Malinis ang bahay niya. Maayos ang pagkakaayos ng furniture at walang bahid ng lansa. Pag-angat ko ng tingin kay La Carlita, matapos niyang pisilin ang kamay ko, ay nakita ko ang makahulugang ngiti sa labi niya. Pinakuha niya rin sa amin ang mga prutas. Hindi naman daw niya kasi mauubos. Sayang lang daw kung nasira. Tapos tinanong niya kung Ginny ang pangalan ko. At sinagot ko rin naman siya agad. Opo. May bibigay ako sa'yo. Sandali lang ha. Hintayin mo ako riyan. Ano? Okay ka na? Naniniwala ka na bang hindi siya aswang? Opo. Parang naniniwala na po. Pero la, ba't kasi ganon siya kaputi? Puti buhok niya, mga pilik mata niya, mga kilay, puti rin. Ba't kakaibang itsura niya kung di siya aswang? Kung di siya aswang, baka ano po siya? Mangkukulam. Minsan gusto kong buksan yung tuktok mo para makita kung ano ba yung tumatakbo sa isip mong bata ka. Kanina aswang, ngayon naman mangkukulam. Mamaya, ano na siya sa tingin mo? Taong lobo? May albinism ako. Po? Di ba iniisip mo kung ba't ganito ang itsura ko? Kung ba't ako kakaiba? May albinism ako. Sabi ng doktor, genetic disorder daw yon. Kulang daw yung pinuproduce na melanin ng katawan ko, kaya ganito ako, puting-puti. Narinig niyo po ba lahat ng sinabi ko? Sorry po. Ayos lang, hindi naman ikaw ang unang natakot sa akin. At hindi naman ang baryong to ang unang nag-isip na aswang ako. Gawa ng itsura ko. Parati na akong sinusundan ng ganong chismis. Sorry po ulit. Pero ngayon pong alam ko na kung bakit ganyan ang itsura mo. Masasabi ko na po sa mga kalaro ko.
Hindi na po ako matatakot sa'yo. Oh, talaga? Promise? Opo, promise po. Yung nasa kamay nyo? Ano po yan? Yan po ba yung sinasabi nyong ibibigay nyo sa akin? Pagtango niya, pinakita niya sa akin yung pink na sling bag na siya raw mismo ang nagganchilyo. Walang kasing ganda ang bag na yun. Para yung pamprinsesa at lahat ng babae kong kaklase ay inggit na inggit sa akin. Araw-araw nila akong tinatanong kung saan ko nakuha yon. Pero hindi naman sila naniniwala pag sinasabi kong si Aling Celia ang nagbigay. Nagsisinungaling lang daw ako at nagdadamot kasi gusto kong ako lang ang may ganon. Paglipas ng buwan na kalaunan ay umabot ng 2 taon. Bukod sa mas tumanda na ako, ay natanggap na rin ng baryo namin si Aling Celia. Hindi na siya pinagdududahan pa kahit na naiiba ang itsura niya. Napuno ng kapayapaan ng baryo namin hanggang sa dinapuan si Lola Carita ng sakit na cancer. Fatima, Dak, Jenny, Apo. Ate, tinatawag yata tayo ni Lola. Ha? Parang hindi naman. Wala akong naririnig eh. Baka nag-i-imagine ka na naman. Ate, parang naririnig ko talaga eh. Teka te, titignan ko lang si Lola ah. Kain ka lang po riyan. Pagkakita kay Lakarita na bumabangon sa kama kahit halatang hindi niya kaya, ay taranta kong lumapit sa kanya. Inalalayan ko siya. Gusto ko siyang ibalik sa pagkakahiga sa kama, pero ayaw naman niyang pumayag. Si Lola naman eh. Ang kulit naman. Ganto po ba talaga ang matatanda? Kung kailan matanda ay saka pa mas nagiging pasaway? At bakit? Hindi mo na ba kayang katikasan ng ulo ko? Suko ka na ba sa lola mo? Siyempre, hindi naman po. Ano po kasi yun? Ano pong gusto niyong gawin at bumabangon kayo kahit di niyo pa kaya? Sino may sabing hindi ko na kayang pumangon? Kaya ko pang pumangon. Ay, kayang-kaya ko pang pumangon ano? Nahihirapan lang akong pumangon ngayon. Gawa ng ilang linggo na akong nakahilata rito. At pinagagalitan niyo ako ng pinagagalitan pag kikilos ako. Ma, nag-aalala lang naman kami ni Jeannie na pag tinuloy-tuloy mo yung mga nakasanayan mong gawin, baka mas lalong matagalan bago ka gumaling. Kung pinakikilos niya sana ako dito sa bahay at inaayahang gawin yung pagtitinda ko ng balot, di gumaling na sana ako. Paano hindi lalala itong sakit bine-baby ninyo? Ma naman, alangan naman pabayaan lang kita. Hindi naman simpleng lagnat o trangkasong sakit mo. Mahirap pong kalaban ng cancer, ma. Hindi natin alam kung kailan yan magtatraydor. Bukod sa pagkikimo, ang dami ko na rin gamot, tsaka mga vitamins na iniinom. Ginagawa naman natin ng lahat eh. Kung hindi papala rin na humaba pa ang buhay ko, wala na tayong magagawa. Yun ang kaloob ng Diyos eh. Pag namatay ako, agad na natigil sila Carlita sa pagsasalita matapos niyang makita ang pagtatakip ko ng tenga. Malalim siyang bumuntong hininga. Sinenyasan niya akong lumapit sa kanya. Pero dahil nagtatampo pa ako, gawa ng pakiramdam ko ay hindi niya tutuparin ang pangako niyang magkakasama pa kami sa mahabang panahon, ay nakipagmatigasan ako. Ayokong lumapit kay Lola. Pag lumapit ako sa kanya, pakiramdam ko iiyak ako at hinding-hindi ko mapapatahan ang sarili ko. Kaya mo na bang tiisin ang lola mo, iha? Hindi, di ba? Kaya halika na. Lumapit ka na sa akin. Yakapin mo na ako. Kasi naman la, kung ano-ano pong pinagsasasabi mo. Pwede bang huwag kang sumuko? Huwag mo isipin na kailangan mo nang bumalik sa langit. Kasi hindi ko pa kaya. Ayaw ko pa po. Parang mamamatay rin ako pag iniwan mo ako la. Ayaw ko pong maiiwang mag-isa ulit. Nandiyan naman ang ate Fatima mo. Kahit wala na ako, hindi ka maiiwang mag-isa. Hindi kayo maiiwang mag-isa. Kasi meron kayo ng isa't isa. Ma, tama na please. Stage 2 pa lang naman po eh. Mahahabol pa natin yan. Gagaling ka pa. Magtiwala ka lang. Sige na. Oo na. Hindi na ako makikipagtalo sa inyong dalawa at alam ko naman na hindi rin ako mananalo eh. Jeannie, buksan mo yung tokador. Sa ilalim ng damitan ko may makikita kang brown na envelope doon. Kunin mo nga, tapos dalhin mo sa akin.
Pag-abot ko ng hinihingi niya ay hinila na ako nila Carlita paupo sa tabi niya. Hindi na ako nakipagmatigasan pa. Saglit akong sumulyap kay Ate Fatima sabay tingin sa kamay ni Lola na may passbook. Inabot niya yung passbook na isa kay Ate Fatima kasama ng titulo ng bahay at lupa. Yung isa pang passbook ay sa akin naman niya binigay. Ano po to? Ano pong gagawin ko rito? Yung perang naipon ko sa loob ng ilang dekada kong pagpapanat ng buto. Pinantay ko ng ate. Sa Ate Fatima mo yung kalahati at yung isa pang kalahati naman sa'yo. Para sa pag-aaral mo ng college. Sapat yan para makagraduate ka sa kursong sinasabi mong gusto mo. Yung pagtiteacher ba? Yun din, di ba? Hanggang ngayon, yun pa rin naman ang gusto mo. Tama ba ako? Opo, gusto ko pong maging teacher. Pangarap mo yun, di ba? Di mo lang po natupad kasi sabi mo masyadong mahirap ang buhay mo nun. Kaya ako na lang tutupad sa pangarap mong yan, La. Pangako mo yan na kahit anong mangyari tutuparin mong pangarap nating dalawa. Kahit wala na ako, hindi mo pababayaan ang pag-aaral mo. Hindi ka magagalit, hindi ka magre-rebelde. Hindi po. Hindi po. Alam ko po kasi pag ginawa ko yun, masasaktan kayo. Ayoko po kayong masaktan, La. Ayoko pong sirain ang pangalawang pagkakataon na binigay niyo sa akin. Nakangiting tumango sa akin sila Carlita. Proud na proud siyang marinig ang mga sinabi ko. Kapalit ng pangako kong magpapatuloy kami ng maayos at tama ni Ate Fatima, ay ginawa ni Lola Carlita ang lahat ng procedure at paraan para malabanan ang cancer niya. Pero imbis na gumaling, parang mas lalo siyang lumalala. Parang nire-reject ng katawan niya ang lahat ng gamot at ayaw na nitong lumaban. Parang wala sa sarili akong naglakad at nakarating sa bahay ni Aling Celia. Agad naman siyang nagtanong sa akin nang makitang namumugto kong mga mata kung may nangyari ba. Tinanong niya kung napano ang Lola Carlita ko, kung sinugod na naman daw ba sa ospital. Pwede po bang pumasok dito? Pwede po ba na dito na muna ako? Ayoko sa bahay. Sobrang nahihirapan na naman kasi si Lola sa sakit niya. Daing na naman siya ng daing. Pag naririnig ko po siyang nahihirapan ng ganun, naiiyak ako eh. Ayoko po na problemahin pa ako ni Lola. Agad naman akong pinatuloy ni Aling Celia. Tamang-tama raw ang dating ko at bagong luto niya ang pilipit na gustong-gusto ko. Tumingin sa akin si Aling Celia na may pagtatanong sa mga mata. Aling Celia? Oh, Apo. Malas po ba ako? May chance bang may nagawa akong malaking kasalanan dati kaya pinaparusahan po ako ng Diyos ngayon? Ano? Ba't mo naman natanong yan? Hindi. Hindi ka malas at sigurado kong hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Ba't naman niya gagawin yun? Ba't ka niya parurusahan ang bait-bait mong bata? Hindi po totoo yan. Kung mabait akong bata at natutuwa sa akin ng Diyos, hindi niya po gagawin naman yung ginawa niya dati. Hindi niya po kukunin na naman yung taong mahal ko. Ginawa niya na po yun kay Papa eh. Tapos ngayon, ginagawa niya naman kay La Carlita. Aling Celia, natatakot po ako. Pakiramdam ko po, isang araw magigising ako na wala na si Lola Carlita ko. Hindi ko po kaya. Kung meron lang po ako ibang malalapitan, kung meron ako ibang mapapakiusapan na pagalingin nila yung Lola Carlita ko, gagawin ko po eh. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Pero pag sinabi kong pwede pang gumaling ang Lola Carlita mo, na may paraan pa para matalo ang sakit niya, yun nga lang, hindi talaga siya magiging kagaya ng dati.
May magbabago sa ugali niya. Sa kanya. Ayos lang po. Wala po akong pakialam sa mga magiging pagbabago sa ugali niya. Tatanggapin ko po yon lahat, basta di po siya mawala. Ay, sigurado ka ba? Kasi pag lumapit tayo sa manggagamot na kakilala ko at nagawa niya ang tulong na kailangan ng Lola Carlita mo, hindi na yun maaalis. Hindi na siya mababalik sa dati. Manggagamot po? Anong klaseng manggagamot? Parang albularya po? Parang gano'n na nga. Sigurado po ba kayong matutulungan ng albularya ang Lola Carlita ko? Paano yung mga doktor nga po hindi siya mapagaling-galing? Una sa lahat, kailangan mo magtiwala. Kailangan niyo magtiwala ng Ate Fatima mo. Lahat ng pagdududa niyo ay kailangan niyong bitawan. Sabi nga, desperate time calls for desperate measures. Sa kagustuhan na mapahaba pa ang buhay nila Carlita, na wag muna siyang mawala sa amin, ay pikit mata naming sinubukan ang sinasabi ni Aling Celia na albularyo nung mas lumala na si Lola at nagpapakita na siya ng senyales na hindi na siya magtatagal. Kung tinanggap na lang sana namin noon na hanggang doon na lang ang oras ni Lola, hindi na siguro nangyari ang mga nangyari. Hindi na siya mahihirapan. Teka ho, Aling Celia, ano po mga salita ito? Hindi ko kasi maintindihan eh. Panalangin yan, Fatima. Isang lumang panalangin na tutulong sa mama mong gumaling. Habang ginagamot siya sa loob, kailangan nating basahin ang panalangin na to ng dire-diretso. Hindi tayo pwedeng tumigil. Pag bigla tayong tumigil, papalpak ang ginagawa ng albularyo sa loob. Walang kahirap-hirap na dumudulas ang mga kakaibang salita sa labi at dila ni Aling Celia na parabang sanay na siyang bigkasin yun. Pagtapos ng unang ikot ng panalangin na pikit mata naming binubulong, ay naramdaman ko na ang dahan-dahang pag-ihip ng hangin. Naging mas malamig yon at mas bayolente na parabang meron yung gustong sabihin sa amin o di kaya'y hilahin sa ilalim ng lupa. Ate, nararamdaman mo ba yon? Diba tayong tatlo lang naman ang nandito sa labas? Ba't parang ang dami-dami na natin? At pakiramdam ko may ibang tao na sa paligid na merong nanunood sa atin. Huwag mong mumulat ang mata mo, Jenny. Kahit anong mangyari, kahit na may humawak o bumulong sa'yo, huwag na huwag mong imumulat ang mata mo. Ang mata nyo, sundan nyo lang ako. Ulitin at gawin niyo ang lahat ng sinasabi ko. Ilang saglit pa may dumila sa bato ko. Malansang laway nun at may kakaibang lagkit. Sa takot ay hindi ko na napigilan ang sariling magmulat. Parang napunit sa dalawang puso ko nang makita ko ang nilalang na may pulang mata at mahahabang dila at sungay. Nagsisigaw ako. Gawa ng pagkabahala sa naging reaksyon ko, binitiwan na rin ni Ate Fatima ang kamay ko. Tuluyan nang natigil ang ginagawa naming kakaibang panalangin, gawa ng nangyari. May nakita ako. Hindi ko alam kung ano ba talaga nakita ko pero hindi yung tao. Ate Fatima, hindi tao yun. Pula yung mga mata niya. May sungit, tas parang pakpak ate. Ate, dinilaan niya ako. Ito oh. Jeannie, anong ginagawa mo? Hindi ba't sabi ko sa iyo na kahit anong mangyari, wag mong imumulat ang mata mo? Hindi mo dapat siya nakita. Hindi dapat tayo tumigil ng pagdarasal lalo na't patapos na. Ano yung sinasabi niyang nakita niya? Demonyo ba yon? Elemento? Ano yun, Aling Celia? Sa anong klaseng nilalang mo ba kami dinala para manghingi ng tulong? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong hinihingian natin ng tulong. Pero di ba ang sabi niyo wala kayong pakialam na dalawa? Ang mahalaga sa inyo. Ang gusto niyo lang ay ang mabuhay ang mama mo. Ang lola mo, Jeannie. Oo nga, pero hindi namin inakala na sa dilim pala kami kakapit at hihingi ng tulong. Pag nalaman to ni Mama, hindi na ako mapapatawad. Hindi na ako mapapatawad na hinayaan kong magkasala kami ng ganito. Ate, paano yun? Anong mangyayari? Anong gagawin natin? Iuuwi na natin si Mama at hindi na tayo makikipagmabutihan kay Aling Celia kahit na ano pang mangyari. Pero tapos na. Hindi lang natin natapos ng maayos ang panalangin. Pero nagawa ng manggagamot ang kailangan niyang gawin.
Magaling na ang mama mo, Fatima, at mababago na siya. Ang babaeng iuuwi nyo, hindi na siya ang dating siya. Ano? Ano ibig mo sabihin? Sa susunod na kabilugan ng buwan, malalaman nyo ang ibig kong sabihin. Doon nyo makikita ang sinasabi ko. Sa ngayon, damhin nyo muna na makakasama nyo siya na parang walang mali sa kanya. Pagpasok namin sa loob ng parang pinagtagpi-tagping kubo ng albularya, ay naabutan namin si Mama na walang malay. Agad siyang pinulsuhan ni Ate Fatima. Sabi niya, mahina na raw ang pulso ni Mama at katulad yon ng pulso ng mga taong malapit nang mamatay. Wala nang sinayang na oras si ate. Galing sa bahay ng albularyo, sa mas malayong baryo, ay sinugod namin sila Carlita sa ospital kung saan nagtatrabaho si Ate Fatima. Magdamag kaming gising at nagdadasal na sana hindi ngayong gabi ang huling gabi nila Carlita. Sa kabila ng nagawa naming kasalanan na akala namin ay wala ng kapatawaran, dininig pa rin ng Diyos ang dasal namin na iligtas sila Carlita. La, nakakalakad ka na ulit? Okay ka na po? Wala nang masakit sa'yo? Oo, hindi ko nga rin maintindihan pero ang gaang-gaang na ng katawan ko. Pakiramdam ko ang bata-bata ko na ulit. Yung tuhod at gout ko, parang wala na. Ano bang nangyari ha, Fatima? Ano sabi ng mga doktor? Magaling na raw ba ako? May binigay ba silang gamot na parang magic? O himala na tumalo sa mga sakit ko? Sa kalagitnaan ng sunod-sunod na pagtatanong sa amin nila Carlita ay pumasok ang doktor niya. May hawak yung clipboard at bagaman kanina pa nakapako ang mata niya roon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kung anong nakikita niya. Dok, ano pong status ng mama ko? Ano po bang nangyari? Sabi niya okay na raw siya, tapos mukha rin talaga siyang okay na. Kung hindi nga siya nalagasan ng buhok gawa ng pagkikimo niya, hindi sasagi sa isip ko na nagka-cancer siya dahil sa sobrang sigla niya. Muling pinasadahan ng doktor ang clipboard na hawak niya at nakangiti siyang tumingin sa amin. Tanging congratulations na lang ang lumabas sa bibig niya gawa ng cancer-free na raw sila Carlita. Hindi raw kayang ipaliwanag ng siyensya ang nangyari sa kaso ni Lola pero isa lang ang tsak niya. Okay na sila Carlita. Ma, saan ka pupunta? Tsaka ba't nilalabas mo na naman yung basket mo? Huwag mong sabihin sa akin na plano mo nang bumalik sa pagtitinda ng balot ha? Abayo! Doktor na nagsabi na magaling na ako, hindi ba? Kaya wala na akong dahilan para hindi bumalik sa dati kong buhay. La, isang araw pa lang ang nakakalipas mula nung lumabas ka ng ospital. Magpahinga ka na lang muna. Kung talagang gusto mong bumalik sa pagtitinda ng balot, sa susunod na linggo mo na lang gawin yan. Ayoko. Pahinga. Ilang buwan din ako nakaratay sa kama, oh. Ay, sawang-sawa na ang katawan ko at likod ko sa pagpapahinga. Kung ayaw niya nang bumalik ang sakit ko, hayaan niyo na ako sa pagbabalik sa trabaho ko at siguradong lamis na ako ng mga suki ko. Oh, siya, dyan na muna kayo ha. At lalakad na ako para bumili ng pambalot ko. Ate, tingin mo ba may kinalaman yung ginawa ng albularya kaya magaling na si Lola? Ano kaya kung yung sinabi nila may kapalit? Sabi nila magkakaroon daw ng pagbabago kay Lola, di ba? Pero parang ganon pa rin naman si Lola Carlita. Parang wala pa rin nagbago sa kanya. Galing ako sa bahay ni Aling Celia kanina. Kakausapin ko sana siya para maliwanagan ako pero wala siya ron. Wala? Saan kaya siya pumunta? Hindi kaya na malengke? Wala na siya ron. As in, hindi na siya nakatira doon. Wala na yung mga gamit niya. Tinakasan niya tayo. Kung ano man yung problemang dala ng biglang paggaling ni Mama, iniwan niya na tayo para ayusin yun ng tayong dalawa lang. Ate, paano kung sabihin na natin kay Lolang totoo? Hindi natin pwedeng gawin yun. Pag nalaman ni Mama na hindi himala ng Diyos ang dahilan kung bakit buhay pa siya at ayos na ayos, tingin mo ba, uupo na lang siya at di susubukang itamang pagkakamaling nagawa natin? Sinasabi mo ba na pag nalaman ni La Carlita ang totoo ay ibabalik niya rin sa albularyo ang pangalawang buhay na nakuha niya? Kilala mo naman si Mama, diba? Kailan ba yung pumanig sa hindi tama?
Hanggat hindi pa natin alam kung ano bang pwedeng gawin sa kanya, mas maigi kung ililihim na muna natin to. Ililihim ang ano? Ililihim sa akin ang ano, Fatima? Ginny? Opo. Ano pinag-uusapan niyo na Ate Fatima mo? Ano yung narinig ko na may kailangan daw kayong ilihim sa akin? Wala po. Wala yun. Anong sabi ko tungkol sa pagsisinungaling? Masama yan, hindi ba? Kasalanan yan. Hindi lang sa pinagsisinungalingan mo, kundi pati na rin sa Diyos. Isa ka pa, Fatima. Ikaw ang mas nakatatanda. Inaasahan ko na ikaw ang magtatama kay Ginny. Hindi yung ikaw pang magsasabit mag-uudyok sa kanya na magsinungaling sa akin. Ano ba kasi yun, ha? Kung may kasalanan kayo sa akin, sabihin nyo na agad para maayos ko. Para maayos natin. Yun na nga po, Ma. Yung kasalanan namin ni Ginny, hindi po namin alam kung maayos pa ba, Ma. Ma, sorry. Sorry po. Hindi naman namin alam na aabot sa ganito eh. Ang gusto lang naman namin mapagaling kayo. Mapagaling ako? Ano ibig niyong sabihin na gusto niyo lang na mapagaling ako? Hindi ba ito himala? May kinalaman ba kayo kung ba't okay na ako? Anong ginawa niyo, Fatima? Anong ginawa niyo ni Ginny? Ma, akala ko faith healer yung albularyong pinakilala sa amin ni Aling Celia. Naloko rin po kami. Sorry, Ma. Sorry po. Parang nahilot ng hina si Lola Carlita sa mga narinig niya pagkatapos naming umamin. Akala namin ni Ate Fatima ay magagalit siya pero hindi. Sinabi niyang mali ang ginawa namin pero naiintindihan niya raw kami. Kung siya raw kasi ang nasa posisyon namin baka nagawa niya rin ang bagay na yon. Para sa amin, kakapitan din daw niya ang kahit na sinong Diyos o santo, mailigtas lang kami. Pagbalik namin sa baryo kung saan ang albularyang nagpagaling kay Lola ay nakatira, hindi na rin namin siya nakita. Pati siya, tumakas na rin. Oh, gabing-gabi na. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ka ba kinakagat ng lamok dyan? Wala kang katul eh. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Mamaya madengge ka pa. Sabi ni Aling Celia na sa kabilugan ng buwan natin makikita ang bagong si Lola Carlita, di ba? Oo raw. Ate, di ba yung aswang tuwing kabilugan din ng buwan lumalabas? Hindi kaya maging ganon si Lola Carlita? Hindi kaya yun ang pagbabagong sinasabi nila sa atin? Ginny naman, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Isa pa hindi pa naman natin sigurado kung may mangyayari bang ganun. Manalig na lang muna tayo na kung ano man yung sinasabi nilang kapalit ng himalang nakuha ni Mama, hindi naman yun ganun kalala. Ay, kayong dalawa, hindi pa ba kayo papasok? Gabi-gabi na. Papasok na po, Ma. Sinundo ko lang po tong apo nyo at damang-dama na naman yung pagmumuni-muni rito sa labas. Kinabukasan, hindi pumasok si Ate Fatima sa ospital. Hindi rin ako pumasok sa school. Maghapon naming hinintay na lumabas ang bilog na buwan. Nung sumisilip na yun sa langit, pero hindi pa naman ganon kaliwanag, ay bigla na lang nagsisigaw si Lola. Sa pag-aakalang nangyayari na sa kanya ang kung anumang mangyayari, ay nagmamadali kaming pumasok sa kwarto niya. Bago siya tuluyang lapitan ay pinasadahan muna namin siya mula ulo hanggang paa at nung wala kaming napansing kakaiba ay sakalang kami nakampante ni Ate Fatima. Lola naman eh, kung makasigaw ka parang may nangyaring di maganda. Plano mo ba akong pamanaan ng sakit sa puso? Ma, ano yung hawak mo? Bakit may lubid ka? Itali niyo ako. Itali niyo ako rito sa kama. Kahit makiusap ako, magmakaawa ako sa inyo mamaya. Wag niyo akong pakakawala na. Bukas na. Bukas niyo na lang akong pakawala kapag may araw na. Po, labat naman namin gagawin yun. Ayaw po namin. Hindi ka po namin itataling parang aso riyan sa higaan niyo. Sige na. Sumunod na lang kayo sa akin at wala na tayong oras. Ma, narinig kong pinag-uusapan niyo ni Ginny kagabi. Naisip ko na pwedeng tama siya, na baka tama siya. Sakaling magiging aswang ako paglabas na kabilugan ng buwan, ayoko na magsaktan kayo o makain. Kaya sige na, ha? Sumunod na lang kayo sa pinagagawa ko. Idali niyo na ako. Huwag na yung marami pa kayong mga tanong. Saglit kaming nagkatinginan ni Ate Fatima.
Nang mainip si Lola na kanina pa inaabot kay Ate Fatima yung lubid, ay inalog-alog niya pa yon sa harap ng anak niya. Labag man sa kalooban namin, wala kaming mapagpipilian kundi ang sundin ang utos ni Lola. Pigil hininga naming hinintay ang pagbabagong mangyayari kay Lola, pero wala namang nangyari na kahit ano. Pagsapit ng umaga at mukha pa rin si Lola Carlita ay nagbunyi na kaming tatlo sa tuwa. Dali-dali naming pinakawalan si Lola at mahigpit na nagyakapan pagkatapos. Ang saya-saya ko, Pola. Mabuti na lang po di nagkatotoo yung sinabi nilang mangyayari sa'yo. Kung hindi ka naging aswang o kung ano pa man. Pero hindi ko pa rin maintindihan ang nangyayari. Kung hindi pagiging aswang ang pagbabagong sinasabi ni Celia, ano? Ma, wag na po nating isipin yung pagbabago na yan. Ang importante walang nangyari sa inyo. Ikaw pa rin ang mama ko at ikaw pa rin ang lola ni Jeannie. Baka naawa sa atin ng Diyos kaya binigyan kanya ng pangalawang pagkakataon. Baka yung awa ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi nangyari ang dapat na mangyari. Salamat sa Diyos kung ganon. At salamat din sa inyong dalawa kasi hindi niyo ako iniwan eh. Ngayong nalampasan na natin ang pagsubok na ito, sigurado ako na mas marami pa tayong pagsubok na kakayanin. Opo, ang saya-saya ko po talaga na ayos lang kayo la. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po namin uulitin ni Ate Fatima ang paglapit sa kung sino. Promise po, Pexman. Cross my heart. Oo na. O siya, dito na muna kayo ha. Magpahinga na kayo rito at maghahanda na ako ng agahan nating tatlo. Pagkatapos natin kumain, pwede po ba tayong matulog la? Napuyat po kasi ako sa pagbabantay sa inyo eh. Antok na antok po ako. Oo naman. Kahit maghapon pa nga tayong matulog na tatlo pwedeng-pwede. Nakasarado pa kasi ang mga bintana kaya pagbukas ni Carlita ng pinto ay saka palang pumasok ang sinag galing sa tirik na tirik ng araw sa labas. Kasabay ng mabilis na pag-atras ni Lola ay ang sakit na sakit niyang pagsigaw. Paulit-ulit niyang sinabi na isarado daw namin ang pinto. Dali-dali yung tinakbo ni Ate Fatima para isara. Nung wala na ulit sinag ng araw sa loob ng bahay, saka palang kumalma si Lola. Ate, ano nangyari kay Lola? Ba't gano'n na lang ang reaksyon niya sa araw? Ba't takot na takot siya sa araw? Ma, wala na. Ma, sinarado na namin yung pinto. Ano po ba nangyari? Ma, patingin nga. Patingin ako ng mukha at braso niyo. Patingin ko ano po nangyari. Ate, umuusok ang balat ni Lola pag tinatamaan ng sinag ng araw. Nasunog siya ng araw. Nasasaktan po siya sa sinag ng araw. Parang bawal po siyang sikatan ng araw, ate. Ate, ano nangyayari? Anong ibig sabihin nun? Jeannie, mamaya na. Mamaya na at hindi ko rin alam. Ma, tumingin ka sa akin. Dahan-dahan ka pong tumingin sa akin. Inalis ni Lola ang pagkakatabo ng braso niya sa mukha niya. Napasinghap kami sa gulat pagkakita namin sa namumula at parang nalapnos ang mukha ni Lola Carlita. Nakaawang ang labing napatingin kami sa isa't isa bago namin binalik ang atensyon namin kay Lola na ang mga mata ay punong-puno ng pagtatanong. Para malinawan kami sa nangyari, umalis si Ate Fatima nung araw na yon. Kung sino-sinong mapagkakatiwala ang tao at albularyo ang kinonsulta niya. Sa huli, lahat ng pinagtanungan niya ay kinumpirma ang kinatatakot namin. Hindi na raw pwedeng sikatan ng araw si Lola kasi hindi na siya tao, kundi taong malapit ng maging aswang. At wala raw kaming magagawa para pigilan ang pagiging aswang niya. Kung kaya raw pigilan ni Lola ang gutom at pagkatakam niya sa tao, ay pupwede siyang mabuhay. Pero kung hindi, at magiging panganib siya, wala raw kaming pwedeng pagpilian kundi ang tapusin na si Lola. Sa oras daw kasi na makatunog ang mga manunugis sa lagay ni Lola, ay hindi raw mag-aatubili ang mga yon na tapusin si Lola Carlita. Sa kabila ng pagiging bagong aswang ni Lola Carlita, hindi ko pa rin magawang matakot sa kanya. Pag tinitingnan ko kasi siya, hindi halimaw ang nakikita ko, kundi isang biktima. Isang nakakaawang matanda
na aksidente naming naitulak sa sukdulan. Jeannie? Jeannie, si Mama. Po, Si Mama kako, nasan si Mama? Wala si Mama sa kwarto niya. Lumabas ba si Mama? Sinabi niya sa'yo kung saan siya pupunta, ha? Taranta akong umiling kay ate. Tinakbo niya ang kalendaryong nakasabit sa kisame. Pagkakitang ilang gabi pa ulit ang aabutin bago bumilog ang buwan, nabunutan kami ng tinik sa dibdib. Tuwing kabilugan lang kasi, grabe. At hindi nakokontrol ni Lola ang gutom at pagkatakam niya sa putahing hindi dapat ginugusto ng isang normal na tao. ate wala rito. Angalin, anong wala rito? Yung basket po na ginagamit ni Lola sa pagtitinda ng balot, wala po rito. Mariing napapikit si Ate Fatima. Malalim siyang bumuntong hininga. Damang-dama ko ang inis niya kay Lola. Gusto ko man siyang pakalmahin at pakiusapan na wag nang awayin o pagalitan si Lola pag nahanap namin, ay hindi ko rin naman nagawa. Ate, yun o! Si Lola! Ayan na si Lola! Naglalako nga po siya ng balot. Manong, tabi po. Pakigilid na lang po, salamat. Pagkababa ng tricycle, agad naming tinakbo sila Carlita. Nagliwanag ang mukha niya sa tuwa pagkakita sa amin. Pinakita niya ang napagbentahan niya ng balot pero sa galit ni Ate Fatima ay tinabig niya ang kamay ni Lola at natapon ang perang kinita nito. Ma naman! Gusto mo ba akong mamatay sa pag-aalala sa'yo, ha? Hindi ka ba nag-iisip? Ba't ka lumabas? Ba't hindi ka man na nagpaalam? At ba't ba ginagawa mo pa to Alam mo naman ang kondisyon mo. Paano kung bigla ka nagutom, ha? Paano kung bigla ka nalang nangatake ng tao, nagain, tas kinuyog ka nila at pinatay? Ma, hindi ka ba nag-iisip? Ate, tama na po. Sure naman po ako, hindi yun yung gusto ni Lola Umuwi na po tayo. Sa bahay na lang po tayo mag-usap at baka may makarinig pa sa atin. Pagdating sa bahay, pinagalitan pa ulit ni Ate Fatima si Lola Carlita. Natigilan lang siya at kumalma nung marinig niya ang mahinang paghikbi ni Lola. Sorry, Ma. Sorry po. Hindi ko sinasadyang magalit ng ganon. Hindi kita sinasadyang masigawan. Natakot lang po ako at nag-aalala. Ikaw naman kasi. Alam mo naman na hindi ka na pwedeng bumalik sa dati, di ba? Alam ko na kahit na anong dasal ko, hindi na ako makakabalik sa dati. Pero, nak, masama ba yung kahit minsan gusto kong balikan yung normal kong buhay? Nakiramdam naman ako Kung alam ko makakapanakit ako, hindi naman ako lalabas Siyempre pag may nagawa ako, isa kayo sa pagbabalingan ng tao at ayoko masaktan kayo ng dahil sa akin. Sorry, Ma. Sorry po. Hindi na po mauulit. Sige po, gagawa natin ng paraan. Kung gusto niyong makabalik kahit papaano sa dati niyong buhay, gagawin natin yan. Papayag akong magtinda ka pa rin ng balot sa gabi. Pero umuwi ko po ng madaling araw Huwag na huwag ka magpapaumaga. Alam mo naman yun, di ba? Na hindi ka na pwedeng sinaga ng araw. Ma, promise. Hindi po ako titigil. Hanggat hindi ko nahahanapan ng solusyon yung problema niyo. Sabi nung huling albularyo na kausap ko, may mga aswang daw na mababait Yung kayang kontrolin ang gutom nila at hindi ko makain ng tao. Hahanapin ko po sila. Hihingi tayo ng tulong sa kanila. Gagawin po natin ang lahat para maging katulad kanila. Yumakap si Ate Fatima kay Lola Carlita. Nag-iyakan silang dalawa. Pag-angat ni Lola ng tingin sa akin, tinawag niya rin ako para makiyakap sa kanila. Sorry po, La. Yang ka na naman. Nagso-sorry ka na naman. Diba, ang sabi ko tapos na ito. Napatawad ko na kayong dalawa sa nangyari. Pero sorry pa rin po. Kung di kasi kami nagpadalos-dalos, hindi ka po mahihirapan ng ganito Shhh! Tama na. Tama na mga mahal ko. May awa ang Diyos. Tatapusin niya rin itong paghihirap natin. Kailangan lang nating manalig at kumapit sa Kanya. Ha? Bumibili si Ate Fatima ng buhay na baboy at kambing tuwing bilog ang buwan para ipakain kay Lola. Pero hindi niya yun kinakain. Natatakot kasi si Lola Carlita na kapag kumain siya ng buhay na hayop,
na pag siya mismo ang kumagat sa mga yon hanggang sa maubos ang dugo nila, ay pwedeng magtuloy-tuloy ang pagkatakam niya sa ganoong klase ng pagkain. Kahit nahihirapan at hinang-hina na siya, ay pinili ni Lola Carlita na hilaw na karne galing palengke at malamig na dugo na gamit pang dinuguan ang kanyang kakainin sa tuwing sasapit ang araw na hinang-hina na siya at talagang kailangan niya na ng espesyal niyang putahe. Naitatawid naman nun ang gutom niya, pero halata rin namin na kahit makailang kilo siya o timba, ay saglit lang ang inaabot bago siya manghina ulit. Ate, buti naman at nakauwi ka na. Akala ko abutin ka pa ng kinabukasan eh. Kumusta ang biyahe? Nahanap mo ba yung taong hinahanap mo? Hindi na kailangan sumagot ni ate. Kita ko sa hilatsya ng mukha niya ang sagot sa tanong ko. Imbis na usisain at pagpaliwanagin siya, ay mas pinili kong igiya na lang siya sa loob ng bahay. Ate, gutom ka na ba? Gusto mo ba paghainan na kita? Marami akong nakain sa biyahe. Busog pa ako. Ikaw, kumain ka na ba? Kumain na. Kakatapos ko nga lang maghugas ng plato eh. Eh si Mama, kumain na ba si Mama? Yung mga biik, tsaka yung kambing sa likod, ginalaw niya na ba? Hindi pa rin. Papasok na sana si ate sa kwarto para tingnan si Mama pero agad siyang natigilan matapos niyang marinig ang malalim kong pagbuntong hininga. Bakit? Anong meron? May nangyari ba? May nakakita ba kay Mama? Hindi po. Wala po. Hindi yun yung problema. Ano? Yung binibilhan natin ng dugo sa palengke. Nagtataka na sila kung anong ginagawa natin sa dugo. Nagtatanong na po sila. Masyado na silang nagiging curious, ate. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Walang mangyayaring masama. Ate, lagi mo na lang yung sinasabi. Gusto ko naman talaga magtiwala sa'yo pero nauubusan na po tayo ng oras. Paano kung tuluyan na mawalan ng kontrol si Mama bago mahanap yung albularyang makakatulong sa kanya? Yung may mahiwagang mutya na pipigil sa gutom ni Lola at makakapagtago ng pagiging aswang niya. Huwag kang ang nega. Alam kong palpak pa rin yung nilakad ko pero Jeannie, may kutob ako eh. Malakas ang pakiramdam ko na konting-konti na lang. Makikita ko na rin yung albularyong yun. Lalo na nakausap ko na yung pamilya niya. Talaga po? Nahanap mo na kung saan siya nakatira? Eh ba't sabi mo walang nangyari sa lakad mo? Meron naman pala. Hindi ko pa rin kasi nakukuha yung mutsyang yun kaya ganun din. Parang wala pa rin akong napala. Ano pang sabi ng pamilya niya? Kung wala raw ng albularya, mga kailan daw po kaya babalik? Hindi rin nila alam eh. Binigay ko naman yung number tsaka address natin. Sinabi ko rin na kailangan na natin yung tulong niya. Pag uwi ng albularya, sisiguraduhin daw nila na sa atin didiretso yung babaeng yun. Babaeng yun? Albularya? Ate, hindi ba nasabi sa'yo kung anong pangalan ng babae? Hindi eh. Basta albularyang kinatatakutan ng masasamang aswang or something, yung bansag sa kanya. Pero ang astig ng tawag sa kanya. Kinausap ng masinsina ni Ate Fatima si Lola Carlita tungkol sa lumalala niyang kalagayan. Buong akala namin ay hindi pa rin si Lola gaya ng dati, kaya pag oo niya, ay hindi namin naiwasang magulat. Sigurado ba kayong tulog ng lahat ng kapitbahay natin? Na wala nang makakakita sa akin na nag-iinaswang dito? Opo nga la. Ang kulit-kulit mo naman eh. Tingin mo po ba hahayaan ka namin kumain ng buhay na hayop? Na parang aswang kung may tao sa paligid? Siyempre po hindi. Diba? Sakala, huwag kang matakot. Bukod sa sigurado kami ni ate na tulog na po ang lahat, magkakalayo rin naman ng mga bahay. Posible po na marinig nila yung ingay ng baboy. Pero wala pong mag-aaksaya ng panahon na bumangon at pumunta rito para tingnan ang nangyayari. Oo na. Sige na, kakain na ako. Itwell po la, dahan-dahan pagkain na. Baka po may patso kayo o di kaya mabigla yung tiyan nyo. Tinatali namin si Lola tuwing bilog ang buwan. Binabarikadahan namin ang pinto niya at ni minsan hindi pa naman siya nakawala ron.
o nakatakas. Kaya kahit ilang buwan na namin siyang kasama na aswang siya, ay hindi pa rin talaga namin alam ni Ate Fatima kung anong itsura niya kapag aswang siya. Ngayon lang namin siya nakitang ganon. Bago pa ako tuluyang lamunin ng takot, pinatalikod na ako ni Ate Fatima. Tatakpan niya sana ang tenga ko nung inawat ko siya. Sigurado akong hindi gugustuhin ni Mama na makita at marinig mo siya ng ganito, kaya sige na, ipikit at takpan mo ng tenga mo. Sasabihan na lang kita pagtapos na siyang kumain, ha? Sa kalagitnaan ng panginginain nila Carlita, biglang may nagtawag kay Ate Fatima. Boses yun ng babae na sa tunog ay tansya namin kaidaran lang niya. Natigilan si Lola. Sa takot na baka maabutan siya sa ganoong lagay, biglang tumakbo si Lola para magtago sa kakahuyan. Ate, sino yun? Ba't may naghahanap sa'yo ng ganitong oras? Susundan at hahanapin ko si Mama. Baka may makakita sa kanya ng gano'n ang itsura niya eh. Importante na masundan at mahanap ko agad ang lola mo. Ikaw na munang bahala sa kung sino man naghahanap sa akin, ha? Po? Ha? Ate! Ate, teka lang! Diyos ko naman! Sana ako na lang ang pinaghanap mo kay Lola. Gawin ba naman akong front desk? Di mas lalong nagdududa kung sino man to. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang babaeng sa tansya ko'y singtangkad lang ni Ate Fatima. Morena siya at may tattoo na parang baybayin. Base sa suot at hawak niyang parang latigo, agad na sumagi sa akin na baka ang babaeng to ang albularyang matagal na naming hinahanap ni Ate Fatima. Bago niya tulungan si Lola, inalam niya muna kung may nabiktima na raw bang tao si Lola. Pagsabi kong wala, ay agad niya akong binigyan ng kasiguraduhan na siya na raw ang bahalang maghanap sa lola ko at maaayos niya raw ang problema namin. Pagkatapos ng mahigit 1 oras kong paghihintay sa bahay, namataan ko ang pagdating ni na Ate Fatima. Ate, anong nangyari? Nakita niyo yung albularyo? Galing siya rito eh. Sinundan niya kayo. Nakausap niyo po ba siya? Nasaan siya? Wala na siya. Umalis na. Umalis na? Paano umalis? Bakit umalis? Paano si Lola? Hindi niya ba tutulungan si Lola? Bakit ate? May nagawa ba si Lola? May tao na bang napahamak ng dahil kay Lola? Sorry po na di ko naman kayo pinapasingit. At sorry rin po, ang dami-dami ko na namang tanong. Pero nag-aalala po ako eh. Yung albularyo kasi mukha pong tutulungan niya lang kayo sakaling wala po kayong nasasaktan na tao eh. Pero pag meron... Pinakita sa akin ni Lola Carlita ang kwintas na suot niya. Bago ko pa matanong kung yun ba ang mahiwagang mutya na tutulong sa kanyang maitago ang pagiging aswang niya, ay tumango siya sa akin. Sabi nung albularya, hindi na raw magiging tao si Mama. Kapag naging aswang daw kasi ang tao, hindi na naibabalik. Pero yung mutsyang binigay niya sa kanya, magiging malaking tulong na yun para makapamuhay ulit si Mama ng normal. Normal? Ibig sabihin ba nun pwede na ulit sikatan ng araw si Lola ate? Tas hindi na siya manghihina? Kahit di siya kumain ng puso't dugo tas atay? Hindi na. Pag malaki at bilog na lang ang buwan, gaya ngayon. Ipinaalam ni Ate Fatima sa albularya na manunugis din pala ang tungkol kay Aling Celia at sa pinakilala niya sa aming manggagamot na siyang may kagagawan ng pagiging aswang ni Lola Carlita. At siniguro naman nung albularya kay Ate Fatima na hahanapin din daw niya si Aling Celia, pati na rin yung manggagamot. Hindi namin alam kung talaga bang nahanap niya yon at napagbayad sa mga kasalanan nila. Miss Anne, 55 years old si Lola Carlita nang una ko siyang makilala. Ngayon po ay 75 na siya. Pero parang mas malakas at marami pa siyang energy kaysa sa amin ni Ate Fatima. Hindi po namin sigurado ni ate kung immortal ba ang isang aswang. Pero kung sakaling darating ang araw na mas mauuna kaming pumanaw ni Ate Fatima kaysa kay Lola Carlita, napagkasunduan po namin na agad ding susunod si Lola para mamahinga kung sakali man.
Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.